So matapos nga pong sumabog ng balita kahapon na nasa ilalim na ng seryosong negosasyon ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao para sa isang bigating world title fight kontra sa current WBC interim welterweight champion Mario Barrios, kung saan pinaplanong gawin ang bakbakan ng dalawa sa buwan ng September upang paglabanan ang bakanting WBC welterweight world title belt, ay sakto naman nga pong kinumpirma ni Pacman kagabi lamang na kasado na ang kanyang exhibition fight sa bansang Japan sa July 28. Opisyal po itong inanunsyo ni Pacquiao sa mismong Rizin event kahapon, kung saan makakatapat niya ang Rizin featherweight champion and MMA fighter na si Chichiro Suzuki. Dumalo na din po mismo sa event na ito ang kanyang makakasagupa, kaya naman sinamantala na ng mga organizers ang pagkakataon na ito upang magkaroon ng isang face-off ang dalawa. Sa kanilang paghaharap ay makikita natin na mas matangkad at mas malaki ang pambato ng Hapon kaysa sa 8th Division World Champion. Bukod dyan ay kapansin-pansin din na seryoso talaga ito kahit pa-exhibition lang ang kanilang laban. Gawa ng hindi ito humingiti kay Pacquiao. Pero ganun pa man ay nasa ating pambansang kamao pa din ang advantage sa laban na ito. Gawa ng sa boxing gaganapin ang kanilang sagupaan at hindi sa MMA. Para po sa mga hindi nakakaalam ay sinabi na din po sa nakalipas na buwan lamang ng MP Promotions President Sean Gibbons na gusto muna ni Pacquiao lumaban sa isang exhibition fight bago ito tuluyang sumabak sa isang totoong boxing match. Kaya naman posibleng gagamitin ito ni Pacquiao bilang isang tune-up fight bago sumampa laban kay Mario Barrios o kaya naman ay kay Conor Benn. Patungkol naman sa naudlot na exhibition fight niya kontra sa Muay Thai and kickboxing legend Buakaw Bankamek, ay wala pa po tayong bagong update patungkol dyan. Basta ang huling sinabi lang ng mga organizer sa Thailand ay matutuloy pa din daw ito bago magtapos ang taong 2024. Kaya naman asahan natin na magiging aktibo talaga ang ating pambansang kamao sa huling 6 na buwan ng taon na ito sa ibabaw ng lona. Sa kabilang banda naman mga idol ay naging pamilyar nga po ang undefeated top featherweight contender na si Bruce Carrington sa mga Pinoy boxing fans. Gawa ng pinatulong nito ang ating pambato na si Bernard Torres sa naging bakbakan nila nitong buwan ng Pebrero lamang. Bukod dyan ay gumagawa din talaga ito ng ingay ngayon sa mundo ng boxing matapos ng kanyang mga napaka-impresibong panalo. Kaya naman dahil dyan ay siya ang tinanghal bilang The Ring Magazine 2023 Prospect of the Year. At kahapon nga po ay dahil nasa New York City ang current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster Naoya Inoue, gawa ng dumalo ito sa event kung saan tinanghal siya bilang 2023 Fighter of the Year ng Boxing Writers Association of America, ay sinamantala na nito ang pagkakataon upang panoorin ng live ang laban ni Carrington. Dahil alam naman nating lahat na binabalak na talaga ni Inoue umakyat ng featherweight division. Kaya sinukat na nito ang mga posible niyang makasagupa sa oras na tumungtong siya sa dibisyon na ito. Agad namang nagpakitang gila si Carrington sa harapan ni Inoue, kung saan tinalo niya via 8-round technical knockout ang matibay na knockout artist na si Brian De Gracia. At pagkatapos nga po ng laban, ay humarap ito kay Inoue upang magbigay ng respeto sa binansagang halimaw ng Japan. Agad namang kumaway si Inoue kay Carrington upang ipaalam dito na nakita niya ang magandang performance na ipinamalas nito. Bukod dyan ay buong tapang na din sinabi ni Carrington sa post-fight interview nito na gusto niya daw makasagupa si Inoue sa lalong madaling panahon kapag umakyat na ito ng featherweight division. Subalit wala nga po tayong nakuhang sagot kay Inoue gawa ng habang sinasabi ito ni Carrington ay sakto namang umalis na ng venue si Inoue. Pero ganun pa man ay madaming fans naman ang kumbinsido na masyado pang maaga para kay Carrington na hamunin si Inoue dahil hindi pa umano ito handa sa kalidad ng fighter na katulad kay Inoue. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.